Hollywood TV. Magdamag na hindi nakatulog si Margie. Labis siya nag-alala dahil hindi bumababa ang lagnat ng kanyang mama kahit umiinom ito ng gamot sa tamang oras. Nagsisituloy siya kung bakit pinaalis pa niya ang caregiver na ipinadala ni Zyboy. Ayaw pa nga sana niyong umalis dahil nabigyan na raw ito ng 5 buwang sahod ni Zyboy. Gusto na niyang dalhin sa ospital ang mama niya pero wala siyang katulong. Nahihiya naman siyang gisingin si Sheila. Tumingin siya sa orasan. 4:00 na pala ng umaga. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Iginiyak niya mga damit at gamit ng mama niya bago niya ito sandaling iniwan. Lumabas siya ng subdivision at humanap ng tricycle. Pagsapit ng 11:00 ng umaga ay kinausap ni Margie ng doktor na sumuri sa kanyang mama. Negative ang resulta ng mga lab test na ginawa namin sa mama mo, sabi nito. Siguro na stress lang siya kaya siya nilagnat. I suggest na dalhin mo siya sa mismong doktor niya. Hindi po ba pwedeng kayo na lamang ang tumingin sa kanya? Pwede naman yan, iha. Kaya lamang iuulit tayo sa simula. Kailangan ko alamin ang history ng pagkakasakit niya. Hindi na niya naunawa ng iba pang sinabi nito. Isa lamang ang naiisip niya. Mukhang kailangan niya lumuwas sa Maynila. Kung sa bagay, naisip niyang mas maganda sa ospital sa Maynila niya, ipasuri uli ang kanyang mama. Kailangan na uli nito magpa-check up. Nakiusap si Margie kay Lando kung maaari silang ihatid nito sa isang ospital sa Makati. Pumayag naman ito. Dahil ayaw niya madagdagan pa ang istorbo niya rito, sinabi niya magtataksi na lang sila mag-ina pag-uwi. Ma, okay ka lang ba? Anong gusto mong kainin? Tanong niya. Isang araw itong na-confine sa ospital sa Laguna bago pinayagang umuwi sa bahay. Hindi na ulitin lagnat pero 3 araw pa ang pinalipas niya bago siya nagpasyang umuwi at lumuwas sa Maynila para magtingin sa doktor nito. Enrico, sabi nito habang isa-isang tinitingnan ng nakapilang pasyente. Nakita mo ba si Margie? Kanina lang nakaupo siya rito sa tabi ko. Ma, ako to, si Margie. Pilit niyang pinasigla ang kanyang tinig. Nandito na ako. Gusto mo bang ibili kita ng sandwich o pizza? Sino ka nga ba, Ineng? Nakita mo ba ang anak ko? Lumingali nga siya. Binilang niya kung paang ilan siya sa nakapilang pasyente at kinalkulan niya ang oras na ikukonsumo kung lalabas sila ng klinik para kumain. Napako ang tingin niya sa dulo ng pasilyo. May isang wheelchair doon na may nakaupong lalaki. Naka-side view iyon. Napakunot noo siya. Kung hindi lang siguro niya kausap si Zyboy ng nagdaang araw ay mapagkakamalan niyang ito ang pasyenteng iyon. Bago pa niya natingnan ang lalaki ay itinulak na ng nurse ang wheelchair papasok sa isang pinto. Hindi pa rin nawawala ang kabog ng dibdib niya. Gusto niyang makasiguro nagkakamali siya kaya tumayo siya. Parang may maliit na boses na nagsasabi sa kanyang tingnan niya ang lalaki. Nakalimutan niyang kasama niyang mama niya. Natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa harap ng pintong pinasukan ng lalaking kamukha ni Zyboy. Hinawakan niya ang doorknob at nakahanda na siyang pihitin iyon nang tapikin ng isang bata ang kamay niya. Miss, napapitlag siya. Di po ba nanay mo yung nakaupo dun kanina? Tanong nito. Itinuro pa nito ang direksyon ng inuupa nila kanina ng mama niya. Napalingon siya sa direksyong itinuturo nito. Bakante na ang silyang kinauupuan ng mama niya. Napatakbo siya pabalik doon. Natatarantang tinanong niya ang babaeng kasunod nila. Ma'am, nakita niyo ba kung saan napunta yung matandang nakaupo rito? Hindi sagot nito. May kausap ako sa cellphone kaya hindi ko napansin. Ako miss, nakita ko, sabi ng batang tumawag sa kanya. Lumabas po siya ng dun po. Itinuro nito ang fire exit sa kabilang dulo ng pasilyo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Lakad-tagpo ang ginawa niya habang sa makarating siya sa fire exit. Pero wala rin ang mama niya. Sa kaliwa niyon ay may pinto papunta sa parking lot. Lumapit siya sa gwardiya na katalaga roon. May nakita po ba kayong matandang babae na lumabas dito? Tanong niya. Opo ma'am. Tugon nito. Hinahanap daw niya ang anak niya. Kayo po ba yun? Opo, tugon niya.
Saan niyo po siya huling nakita? Parang awa niyo na po, tulungan niyo ako. May Alzheimer's kasi ang mama ko. Doon po sa exit. Hayaan niyo po ma'am at iraradyo ko sa lahat ng guard. Maraming salamat po. Naglakad siya patungo sa direksyong itinuro nito. Palingalinga siya. Sinaglahan niya ng matinding takot nang hindi pa rin niya nakita ang kanyang mama. Binalikan niya ang gwardya sa pagbaka sakali na may babalita na ito sa kanya. Pagpihit niya ay nabunggo siya sa isang lalaki. Oops, dahan-dahan na Margie. Nag-init ang ulo niya nang makilala na si Zyboy. Hanggang dun ba naman ay sinusundan siya nito? Minabuti niyang huwag na lang itong pansinin. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Tinarayan niya ito. Wala akong panahong makipagkwentuhan siyo. Nawawala si mama at kailangan ko siyang makita bago pa siya makalayo sa lugar na to. Nagulat ito. Ha? Ganun ba? Tutulong ako sa paghahanap. Hindi na siya tumanggi. Sa mga oras na iyon ay kailangan niya ng tulong. Kailangan natin maghiwalay. Suhestyon nito. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Nagsimula ng umago sa mga luha niya. Naghiwalay sila at pagkalipas ng ilang sandali ay muling nagkita. Hindi pa rin nila nakikita ang mama niya. Baka nakailayo na siya. Ang mabuti pa hintayin mo ako rito. Kukunin ko yung sasakyan at hanapin natin siya sa paligid ng ospital. Pagkasabi niyon ay iniwan uli siya nito. Naiwan siyang lutang ang isip. Maya-maya ay humintong Fortuner sa tapat niya. Bumukas ang pinto sa tapat niya. Sakay na, sabi ni Zyboy. Ang sabi ng guard ay may lumabas daw ng compound ng ospital na isang matandang babaeng tumutugpa sa description ni Tita Clara. Ha? Nahihitakutang sabi niya. Dali-dali na siyang sumakay sa Fortuner. Siguradong hindi pa siya nakakalayo. Pangungonsolan nito sa kanya. Sana nga, sabi niya, nakatingin siya sa labas ng bintana. Biglang naging ang cellphone nito. Sinagot nito ang tawag. Hello? Oo. Tinawagan ko ng driver sa bahay. Hintay-hintayin niyo na lang siya at siya nang susundo sa inyo. May inaasikaso lang akong emergency, okay? Pagkatapos nitong makipag-usap ay ibinaba na nito sa dashboard ang cellphone. Bigla nitong tinakpan ng preno kaya muntik na siyang mapasubsob. Si Tita Clara! Bulalas nito. Binuksan nito ang pinto sa tabi nito. Mabilis ang kilos nito. Bumaba ito ng sasakyan at tumawid sa kalsada. Bumaba na rin siya ng sasakyan. Sinundan niya ng tingin si Zyboy. Nakita niyang nilapitan nito ang mama niya na nakatayo sa tabi ng police outpost. Nakahinga siya ng maluwag. Nilingon ni Margie ang mama niya na mahimbing na natutulog sa backseat ng Fortuner ni Zyboy. Patungo sila sa Mandaluyong. Minabuti niyang ipagpabukas ng check-up ng kanyang mama at makituloy na lang muna sila kina Manang Lupe. Don't worry, ako nang bahalang makipagpa-appoint sa secretary ng doktor niya para ma-prioritize kayo bukas ng umaga, sabi ni Zyboy. Gusto na naman niyang mainis sa kanyang sarili dahil wala siyang makapang anumang inis dito. Siguro ay dahil may utang na loob siya dito. Muntikan na itong masagasaan habang tumatawid pero binaliwala nito ang panganib para lang malapitan ng mama niya. Pagbali-balik rin man ang sitwasyon, ito ang knight in shining armor niya. Salamat, maikling sabi niya. Pero hindi ito mukhang nagbibiro dahil napakaseryoso na mukha nito. May gusto lang sana akong ituwid habang maaga. Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataong ito na nakakapag-usap tayo ng maayos. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya maintindihan ang sarili kung dahil ba sa utang na loob kaya gusto niya itong pagbigyan o sadyang marunong itong mag-hypnotismo kaya hindi niya ito kayang i-resist. Sige, mahaba ba yung sasabihin mo? Gusto mong maupo muna? Kung pwede sana, doon na lang tayo sa loob ng sasakyan. Sige, pagpahayag niya. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan nito, ay sinabi niya sa sarili na iyon na ang huling beses na makikipag-usap siya rito. Pinaupo siya nito sa passenger seat. Pagkatapos ay umikot ito tumupo sa likod ng manibela. Sinisiguro niya na pagkatapos sila mag-usap ay gagawa siya ng paraan upang tuluyan na silang hindi magkita nito bago pa uli lumambot ang puso niya dito. Sisikapin din niyang huwag kalimutan na ito ang nagdulot sa kanya ng matinding pighati para maging mas madali para sa kanya na umiwas dito.
Pwede bang magpaligoy-ligoy muna ako? Parang batang humihingi ito ng permiso sa kanya. Gusto ko kasi na makuha muna ang paunawa mo. Hindi niya alam kung anong nagpapakyut ito sa kanya dahil sa totoo lang ay nakukitaan siya rito. Nagkibit balikat siya. Sige. I used to be the black sheep of the family. Kumunot ang noo niya at tiningnan ang mukha nito. Nagbibiro pa rin ba to? Pero nanatiling seryoso mukha nito. Talaga? Kailan nangyari yun? Kasi yung office mo, punong-puno ng mga plaques, trophies at medals mula nung high school ka. You were an achiever and a role model to the youth. Baka naman sutil ka lang at hindi black sheep. Tumingin ito sa harap. Hindi ako may-ari ng office na yon, sabi nito. Okay, sa parents mong office na yon. Hindi rin. Hindi kasi mawala sa isip ko yung sinabi mo na lahi kami ng maluloko kaya gusto ko nang ituwid ang lahat ng iyon. Sige. Sorry sa nasabi ko. I'm sorry dahil idinamay ko ang lahi nyo. Tiningnan siya nito, parang wala itong balak na pagsinan ang sinabi niya. Gusto niyang mailang sa pagkakatitig nito sa kanya. Maaaring may ilang miyembro ng pamilya ko na hindi naging tapat sa iyo, Margie. Patuloy nito. Kaya naisipan kong itigil na sa araw na ito ang pagkukunwari ko. Ayoko nang dagdagan pa ang atraso ng pamilya ko sa iyo. Nagkunot no siya. Bumuka ang bibig niya para magtanong pero naunahan siya nito sa pagsasalita. Hayaan mo muna sana ako magpatuloy. Tumahimik siya. May kinuha itong transparent envelope sa dashboard at inabot sa kanya. Inabot niya iyon at binuksan. Tumambad sa kanya mga larawan ni Zyboy habang walang malay na nakahiga sa hospital bed. Napakaraming nakakabit na aparato sa katawan nito at napapalibutan nito ng nurse at doctor na parehong Amerikano. My God! Bulalas niya. Nanayo ang mga balahibo niya. You really had an accident. Hindi ako, Margie. Umiling siya. Hindi pa rin niya maunawaan kung bakit itinatanggi nito ang bagay na iyon gayong ito nakikita niya sa larawan. Dahil iisang larawan pa lang ang nakikita niya, tinulungan na siya nito na buklatin ang iba pang larawan. Ang kasunod na larawan ay kasama nito ang mommy at daddy nito. Pagbuklat nito sa kasunod pa ay hindi agad rumihistro sa isip niya na dalawang Zyboy ang nakikita niya. Maaaring graphics lang o kung anumang klase ng teknolohiya ang ginamit sa larawan para dayain ang mga mata niya. Nakahiga sa hospital bed ang isang Zyboy at walang malay. Samantalang ang isang Zyboy nakaupo sa gilid ng kama. Lalo siya naguluhan. Sinabi na nito hindi ito ang nasa hospital bed na iyon. Sinabi rin nitong black sheep ito gayong hindi ganun ang pagkakakilala niya rito. Sinabi rin nitong hindi ito ang may-ari ng opisina sa Dos Montevilla. Saglit na nagakbay ang diwa niya pabalik sa nakaraan. Isang pasyenteng isinakay sa ambulansya ng Montevilla at alam niyang si Zyboy iyon. Nabuhay ang galit sa puso niya nang makita niyang ito rin ang nagmaneho niyon. Kani-kanina lang ay may nakita siyang lalaki na nakasakay sa wheelchair na si Zyboy. Hindi siya maaari magkamali. Naroon ang isa pang Zyboy para sunduin ang isa pang Zyboy. Pakiramdam niya ay nawawalan siya ng lakas. Ako si Zyjan. Kakambal ko si Zyboy. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.